Yun, marami tayong sa comment section, no? Nagko-comment sila na ang hirap daw makapasok sa Czech Republic. Ano nga ba yung mga reason kung bakit mahirap makapasok sa Czech Republic, no? So, bigyan ko na kayo guys ng isang reason. Ito, pinakamabigat na reason to sa ating mga Pilipino. Mahirap po talaga kapag medyo kulang tayo sa height na makapasok sa Czech Republic. So, I'm not saying na wala na kayong pag-asa na makapasok sa Czech Republic, pero gusto ko lang kayong sabihan, hindi para i-discourage, kundi para malaman nyo kaagad na ito yung isa sa way na pwede nyong tahakin na medyo mahirap. So, mahirap po kapag below 160 cm kayo kasi yung ibang mga agency dyan, or mostly na mga agency po dyan sa atin sa Pilipinas, isang hinahanap nila talaga is nasa 160 centimeters and above. So, kapag 159 and below, medyo mahirap po talaga makapasok. Although, meron naman talagang kumukuha, pero hindi nga lang siya common. Kasi pag halimbawa, kunyari pumunta ka sa agency, tapos pagpunta mo doon sa agency, biglang titingnan yung height mo. Pagtingin nila ng height mo, tapos hindi ka pumasa. So, mahihirapan ka po na punta dito sa Czech Republic kung dyan pa lang sa atin is mabablakin ka na kaagad ng mga agency. Kaya yung iba ang ginagawa, pumupunta muna sila ng Taiwan and then sa Taiwan naman sila nagmumula papunta dito sa Czech Republic. Yun nga lang sa panahon ngayon, medyo nag-stop muna kasi sila ng hiring from Taiwan papunta dito sa Czech Republic. So nag-stop po muna sila ng hiring, hindi ko alam kung kailan ulit siya babalik. Pero yung kung sa Pilipinas kayo magmumula, sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang, pag pumunta kayo ng agency, yan po kaagad ang unang tatanungin sa inyo, yung inyong height. Pagdating naman po sa age, etong age medyo okay pa to kasi merong nakuha ng 46, merong nakuha ng up to 49 years old pa. Pagdating lang talaga sa height, nagkakaroon ng problem. So, ang isa pa rin na nagiging reason dyan is hindi kayo willing na gumastos or hindi kayo willing na magbitaw ng pera kagaya sa mga visa. Kailangan kasi ang pera sa pagpapabisa. So, inaabot din siya ng nasa 15,000 pesos ang pagpapabisa. I'm not sure ngayon kung tumaas na. Pero yung ibang mga agency, sinisingil nila is nasa 15,000 pesos. Minsan, mas mahigit pa 16,000, gano'n. So, tanongin nyo na lang yung mga agency nyo kapag hindi kayo willing magbitaw ng pera na ganyan. So, isa rin yun sa nagiging reason kaya hindi po kayo agad makakaalis. Or isa pa, hindi kayo willing magbigay ng inyong mga requirements, ng inyong mga documents. So, isa din po yan kasi sa agency, lagi silang sa compliance nakatutok. So, kapag compliance naman kayo, willing kayong magbayad and willing kayo or okay yung mga height nyo, ganun, ang inyong timbang is okay na po yan. So guys, ang isa pa rin dito na nagiging reason kaya nagkakaroon ng sa pag-apply is sa medical. So bumabagsak sa medical. Dito po sa Czech Republic is medyo mahigpit sila pagdating sa Ishihara test. So kung hindi nyo alam ang Ishihara test guys, ito yung parang i-check kung colorblind kayo. So yung alam niyo yung bilog tapos yung alam mo, number 5 may mga color doon sa mga gilid doon. So yun, i-check kung kayo ay colorblind. Ang tawag doon ay Ishihara test. Ang iba naman is nagkakaroon ng problem sa lungs. Kapag kayo po ay nagkaroon ng problem sa inyong medical, tapos alam niyo sa sarili niyo na fit to work kayo, sa unang laboratory na pinagpuntahan nyo, tapos hindi kayo nag-fit to work, wag po kayo doon magpapa-second opinion. Magpa-second opinion kayo sa ibang lab or sa ibang x-ray na laboratory, doon kayo magpa-second opinion. And then pagka second opinion nyo doon, balik ulit kayo doon sa representative ng inyong agency kung saan nila kayo sinabi na magpa-medical. So pagpunta nyo po doon, is doon ulit kayo magpapa-medical para sa third medical. Parang gano'n ang mangyayari. And then pagpunta nyo pa lang doon, kung sasabihin nyo sa kanila na ito po, meron na akong second opinion. So, sila na yung magbe-base doon. Huwag kayong, halimbawa, ito ang una yung clinic na pinuntahan. Tapos doon pa ulit kayo magpapa-second opinion. Is wag po agad ganun. Dapat hanap mo na kayo ng ibang clinic na sure na talagang wala kayong sakit para may pruweba po kayo na kayo po ay wala talagang sakit. So, kapag kasi nadoblehan kayo doon sa clinic na yon na kayo po ay hindi clear, is possible po na hindi kayo makaalis. Kasi ang susundin nila kung ano yung sinabi ng clinic na binigay po nila. So, ganun yung mga paraan para maiwasan nyo yung pag-fail pagdating sa medical. Kung sakali man, kasi merong iba na nag-fail talaga pagdating dyan sa medical eh. So, ang ginagawa ng iba, pumupunta muna sila sa ibang clinic para i-check kung talaga bang fail. Halimbawa, kanyari, meron kayong nadetect na sakit. Kung talaga bang meron, tapos kung wala naman or clear doon sa sunod na pinagpa-check upan or pinaglaboratoryahan, dalahin nyo yung cleared copy ng inyong test or ng assess sa inyo and then dalhin nyo doon sa clinic kung saan kayo itinuturo ng agency at doon ulit kayo magsabi na ito po, nag-second opinion na ako. Pero pwede nyo po siyang i-third opinion kung gusto nyo. Pero ito po sa ibang clinic is ako po ay cleared. So, pwede nyo yung gawin guys for awareness din para doon sa iba.
Pero kung sakali man meron kayong mga kakilala na pwede nyo ring mapagtanungan, so tanong din kayo doon sa mas reliable na sources. Kasi itong mga sources na sinasabi ko sa inyo is based into experience lamang po. So hindi ko sinasabi na pwedeng nangyari sa akin is nangyari din sa inyo, or na-approve sa akin is ma-approve din sa inyo. So, depende yan sa sitwasyon, and depende rin po yan sa kung gaano kabigat po yung inyong sasabihin sa agency. So, kayo yung bahalang makipag-usap, basta sinasabihan ko lang kayo, this is just for awareness to everyone. Pero, ang number one po talaga is yung height. Guys, kung sakali man na merong part sa inyo na halimbawa kunyari bagsak talaga sa height, kasi hindi natin masasabi, minsan baka talagang medyo bagsak sa height, so pwede po kayong mag-apply sa ibang part din ng Europe. Hindi lang naman po ang Czech Republic ang kumukuha ng factory worker or ng machinist or warehouse worker na nagtatrabaho dito sa Europe. Marami po na nagkuha sa Pilipinas na na Poland, yan, sa Hungary, Slovakia, Austria. So yan pong mga yan is pwede rin po kayo diyang mag-apply kasi part din po yan ng Europe. Yun nga lang, iba-iba po yung range ng sahod. Pero kung ang gusto nyo is stepping stone para makapunta dito sa Europe, makapaghala sa Paris, makapunta sa Rome, Italy, makapagpunta sa Switzerland, pwede nyo pong pasukin ang bansa na yan. So, iba-iba po ang way ng pag-apply sa iba't ibang bansa. Basta masasabi ko, merong bansa dyan na humihingi ng police clearance at merong pong bansa na hindi humihingi ng police clearance kung kayo ay ex-abroad. Pero kung kayo ay first-timer na nag-a-apply sa Pilipinas, first-timer na aalis ng ibang bansa, is no need na po kayo ng inyong apostilled police clearance na kakailanganin na sinasabi ko. So guys, kung gusto niyo yung mga ganitong topic, pwede kayong pumunta sa ating Red App, puntahan niyo po ang playlist, andun lahat from start to finish kung paano ako nag-apply, lahat po, pati agency na alam ko, sinasabi ko rin doon hanggang sa lahat, pati na gastos at buhay ko po dito sa Czech Republic. So yun lang.